Magandang araw mga kaibigan. Ito ang tanong. Bakit ang administrasyon ni PBBM ay takot na takot sa mga maisog rallies? Ginagawa nila lahat ang pwede nilang gawin para pigilan or isabotahe. Okay? Lalo na ito ngayon, itong maisog rally sa Bustos, Bulacan. Grabing panggigipit. Okay, share ko sa inyo ang balita ng SMNI tungkol nito. Urong-sulong ngayon ang may-ari ng venue na pagdarausan ng maisog rally sa Bustos, Bulacan dahil sa bantang malalagay sa alanganin ang kanilang mga pag-aari. Kasabay niyan ay tinawag namang neo-Nazi tactic ang ginagawang panghaharas sa mga kritiko ng administrasyon. Si Almar Forzuelo magbabalita. Biyernes ng umaga nagtungo sa lokal na pamahalaan ng Bustos, Bulacan ang mga organizer ng Maisog Peace Rally. Layo nitong ipaalam sa LGU na magkakaroon ng rally sa kanilang lugar ngayong darating na linggo. Ang naturang hakbang ay hindi sana kailangan dahil gaganapin naman ang venue sa isang pribadong lugar at base sa Batas Pambansa or BP 880, hindi kailangan ng kaukulang permit sakaling magsagawa ng pagtitipon dahil karapatan ito ng taong bayan. Pero naging pahirapan ang sanay simpleng pagpapaalam lang. Bigyan ng permit. Di ba? Ngayon, kung ayaw kami bigyan ng permit, kami ho ang gumagawa ng aming way para ipakita sa inyo na nalikan po yung usapan namin may-ari. In fact, kayo nga po yun sir, dapat nga labas yung gobyerno dyan. Kaya na po tayo, para lahat po tayo pugas kami malinis. Bigyan nyo na lang po kami ng explanation bakit po nahihirapan kami kumuha ng permit. Kasi malinaw po sa sinasabi sir ng BP 880 na hindi naman talaga namin kailangan ng permit. Nagugat ang lahat ng ito matapos na ibalita ng SMNI News nitong Miyerkules, April 24, 2024, ang ginawang prasko ng TAPS Coalition. Sinabi kasi doon ng grupo na matutuloy na ang Maisog Peace Rally sa Central Luzon at ito'y gaganapin sa bayan ng Bustos, Bulacan. Ayon kay Verdel de los Santos, Regional Organizer ng TAPS Coalition Central Luzon, na tinawagan umano ng mga taga-Malacanang ang may-ari ng venue at pinagbantaan. Kasi may pressure na naman. Add-on, may tumawag dun sa may-ari kinabukasan at ang sabi, pinipigilan pa rin. At ang nakakalungkot, may pressure na sige po itutuloy nyo, baka balingan yung properties nila. Bagay na kinumpirma ng may-ari ng venue. Kasi po, ang nangyari, ganito. Parang tinatakot nila kami. Sabi niya, pag pinayagan nyo yan, alam nyo yung nangyayari sa mga property. Kasi may mga negosyo kami rito, sabi ko. Sino nagsabi doon? Sila. Malacanang. Yung nagpakilalang Malacanang. Sabi ko, gusto ordinaryong tao lang naman kami. Parang pinukwento. Yung tumawag at saka yung pumunta mga lalaki. Palagay ko na isa. Para naman kay Placido Pilosopo, Secretary General ng Kilusang Pagbabago ng Central Luzon, wala silang nilabag na batas para sa napipintong Maisog Rally. Sa katunayan, lahat ng kanilang ginawa ay may mga kaukulang dokumento. Maaga pa lamang ay naghanda na tayo para sa mga karagdagang dokumento na kakailanganin natin para ang ating gagawing pagtitipon sa darating na linggo. April 28, dito po yan sa Barangay Poblasyon, Bustos, Bulacan, masiguro natin na hindi po tayo masisilipan ng kahit na anong mga bagay na pwedeng pumigil sa atin. Para naman kay Dr. Luz Aguinaldo, mismo ang congresswoman sa kanilang lugar ang gumagawa ng pananakot para hindi matuloy ang rally. Baka hindi sila mabigyan ng project. Kasi from congresswoman mismo, nagmumula ang pananakot. Samantala, ayon naman sa dating Presidential Assistant for Economic Affairs to Philippine President Fidel V. Ramos at isa sa mga konsultant noon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na si Jose Alejandrino, walang kahit na sino ang dapat na pumigil sa isang mapayapang rally dahil nakasaad ito sa konstitusyon. There are prayer rallies, there are peaceful prayer rallies. That's allowed under the Constitution. And nobody has a right to stop that. Dagdag pa nito na ang ginagawa ngayong panggigipit ng kasalukuyang administrasyon sa mga kritiko nito ay maituturing niyang neo-Nazi tactic tulad ng ginawang pagbawi sa prangkisa ng SMNI. The government has its own propaganda machine. So, if you want to have democracy, a strong democracy, you have to allow the opposition to air its views. Now, the moment you start cracking down on the platforms of the opposition,
you are actually resorting to what I call neo-Nazi tactics. Because in every authoritarian government, they started out the same way doing this. And what is wrong with, and as a matter of fact, we should be happy that we have platforms like SMNI that disagree. Sa huli, sinabi ni Alejandrino na dapat nang itigil ng Marcos administration ang panghaharas sa kanilang mga kritiko, kasabay ang panawagan sa taong bayan na dapat magkaisa at ipakita sa mga inihalal na dapat ang taong bayan ang nasusunod at hindi ang mga politiko. So this government is really should rethink its policies and stop all these harassments. That's what people power is. You are taking back the power into your own hands. You are telling those elected, you are our servants, you are not our masters. Okay? And that is important to remind them of that, because and you keep quiet, you allow the abuse of power and corruption to grow. Sa ngayon, nilinaw ng TAPS Coalition na tuloy pa rin ang Maisog Peace Rally sa Bustos, Bulacan ngayong darating na araw ng Linggo, 28 ng Abril. Para sa Diyos sa Pilipinas, kumahal, Almar Forzuelo, SMNI News. Okay, so pang-apat na maisog rally na ito, no? Itong sa Bustos, Bulacan. Ang una sa Davao, walang problema doon dahil teritoryo ng mga Duterte, walang problema sa permit. Kaya ang ginawa ng administrasyong Marcos, sinabayan nila ng launching ng Bangon Pilipinas na matagal naman nilang inumpisan. Last year pa yan na programa Bangon Pilipinas. Mamaya nagkaroon ng launching. So, very clear na gusto nilang tapatan yung unang maisog rally sa Davao City. Pangalawa, yung sa Cebu. Anong ginawa nila? Mga mayors, kinausap nila na huwag padaluin ang mga tao sa nasasakupan ng mga mayors. Ang dami nilang ang dami nilang ginagawang sabotahe. Yung pangatlo, yung Tagum Rally. Yun, sinuspende ang governor ng Davao del Norte. Ito na ngayon, pang-apat. Bustos, Bulacan, grabe. Provincial government, Malolos City LGU, ayaw bigyan ng permit. Tapos nung nakakuha na ng private venue, tinakot ang may-ari. So, natakot ang may-ari, binawi ang kasunduan. Ito ngayon, pangatlong pangatlong venue na ito na coordinate ng mga organizers. At ngayon, na-interview na. Grabe, simpleng tao lang. Siyempre may renta negosyante. Kung ako ang may-ari ng venue at magbabayad naman, total peaceful rally, talagang papayag din ako. Bakit tinatakot? Tinatawagan ng taga Malacanang. Diba, grabe na? So, anong ibig sabihin nito? Ito lang ang aking analysis, opinion. Kikita nila na kung tuloy-tuloy ang mga maisog rally, ito na yung unti-unting dahilan ng pagbagsak nila. Yung kung bahay pa, para bang anay, pag ang bahay mo napasukan ng anay, yun na, unti-unti nang hihi ng pundasyon dahil kakainin ng anay yung kahoy o ano. So, bakit takot sila sa mga maisog rally na wala namang gulo? Mayroon bang kaguluhan na nangyari yung mga naunang maisog rallies? Wala naman. Kasi kung nagkakagulo sana, pwede. Huwag na nilang payagan. Kaya lang, salita lang. Ayaw nilang
marinig ng taong bayan yung mga pronouncement ng mga nagsasalita sa peace rallies. Bakit ayaw nila? Ibig sabihin, may kinakatakutan sila. Di ba ganun yun? So, nasaan ang demokrasya? Nasaan yung sinasabi nila na freedom of the press? So, parang masahol pa nung martial law. Ako, may isip na ako, may memory na ako. High school na ako nung martial law. Although admittedly may konting sa freedom of the press, at least martial law yun dahil may threat sa national security, yung pinagsabay na Muslim secessionist problem, gulo sa Mindanao, gulo sa buong kapuluan dahil sa NPA sabay MNLF. So yun, may konting control sa media. Ngayon, wala namang kaguluhan ngayon. Bakit ganun na lang ang yung pambubusal nila sa SMNI? Ang SMNI, laking tulong sa gobyerno natin para tapusin na ang communist insurgency problem. Kung ano pa yung media outlet na all-out support sa ating kampanya laban sa mga teroristang komunista, yun pa ang pinasara nila, indefinite suspension, na hindi dumaan sa due process. Kasi lumalabas ngayon, walang complainant, walang complaint. Kasi ang naging basihan ng NTC sa pag-indefinite suspension is yun lang resolution ng House of Representatives. Ano yun legislative branch yun. Separate branch of government yun. So ang NTC sana as a part of the executive branch, nagkaroon sana ng sariling investigasyon. Wala. Ang basihan lang ng indefinite suspension ay yung resolution ng House. So, dito mo na makikita na wala na tayong silent martial law na po tayo, but huwag po tayong patatakot. Yung mga malalapit dyan sa Bulacan mag-attend, tayo naman na malalayo, makinig na lang sa live streaming. So, mabuhay ang Maisog Peace Rallies.